Mga kwento ni Felmo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Dungkil. Tubong takadang sa may Benguet. Pero kasalukuyang nasa Manila. Nung araw, bantog sa amin ang isang albularyo na itago na lamang natin sa pangalang Apangkito. Ito ay base sa tatay kong si Wilbert. Uso kasi sa lugar ang mga lokal na albularyo. Maging ngayon nga sa kasalukuyan ay umiiral at talagang sila pa rin ang sinasandalan ng mga residente dito. Malayo kasi sa kabihasnan ng Takadang. Bukod pa dyan, napakahirap puntahan ang lugar na ito. Lalo na noon na wala pang maayos na daan. Maging sa ngayon nga kahit may daan na napakahirap pa rin dahil buwis buhay ang patungo at pauwi nun. Maligas lang ng kahit konti. Doon talaga pupulutin sa ilalim ng pangpang. Kapag nakarating ka naman, yung pagod at pagsuong mo sa napakadelikadong antas na lupa, magiging sulit yon. Napakaganda ng lugar na ito. Malaalamat ang kagandahan na iisipin mong napaka-imposibleng magkaroon ng ganito sa isang lugar. Lalo na yung mga nagkalat na talon na animoy umiiyak na bundok. Kahit isearch niyo pa yung lugar mga kagiliw, didilat na lamang ang mga mata niyo sa taglay ng yaman ng kalikasan dito. Sa mga nakapunta na, pwede kayo mag-comment. Pero noong mga panahon na yon, bali-balita na may mga aswang sa lugar. May mga dayo daw na nawawala at walang pinagbibintangan ng mga lokal na mamamayan doon, kundi ang mga aswang. Ayon sa kwento ng tatay ko, dekada 70 umano ito nangyari. At ito ding panahong ito ay nalaman ng tatay ko kung ano ba talaga ang pagkatao ng bantog na manggagamot doon na si Apangkito. Nagsimula ito nang may nawawalang mga hayupan. Hanggang sa isang dayo na ang nawala at naging sunod-sunod na ang mga kaganapan. Hinalam ni Apangkito ang dahilan at doon niya natuklasan na aswang ang may kagagawan. Siyempre, hindi nalingid sa kaalaman ng matandang ito ang nilalang. May alam din ito sa mga engkanto. Pero nakakapagtakang nagkaroon ng mga aswang ang lugar samantalang matagal naman umanong payapa ito. Itong si Apangkito, kapitbahay lamang nila ng tatay ko. Bali hindi talaga sa sentro ng Takadang nakatira ang unang angkan namin. Sa mas liblib pa ito at delikadong posisyon ng lupa. Bata pa ang tatay kong si Wilbert na mga panahon na yon. Nasa edad 16 na taong gulang. Siguro, mas magiging malinaw kung ipupukol natin ang paksa na manggaling mismo sa tatay ko. Itong si Wilbert, laging nakikita si Apangkito na nasa gilid ng pangpang. Yung tipong maghapong nakatayo. Natanong ni Wilbert sa tatay niya kung ano bang ginagawa nito. Ay naman sa tatay ni Wilbert na pangalan na nating Tatay Jurel, nagdadasal umano. Dagdag pa nito, baka naghahanda dahil nga narinig ni Tatay Jurel na papatayin daw ni Apangkito ang mga aswang na biglang napadako sa lugar. Ilang araw umano noon, bumisita itong si Apangkito sa bahay nila. Ayon dito, hihingi daw siya ng tulong para kahit papano may alalay siya sa pagtugis sa mga aswang. Kagad namang nagboluntaryo itong Tatay Jurel. Siya na umano ang dalhin nun. Pero dahil sa pagkakaroon noon ng interes ni Wilbert, nagboluntaryo na rin ito.
Hinadlangan siya ng tatay niya dahil baka kumapalo. Pero ang sabi ni Apangkito, kung 3, mas maganda umano dahil tutugma umano ito sa gagawin niya. At mas maganda yung sila Wilbert at Tatay Jurel dahil alam naman ni Apangkito na mapagkakatiwalaan ng mga ito. Ang tahanan nilang pamilya ay napakapayak lang. Pero sobrang tibay nito na umaakma sa kung gaano kapiligo ang lugar. Gawa sa kahoy. Pero ito yung mga kahoy na may mataas na uri. Kung tinatawag ay tugas at lawaan. Simentadang bandang baba. Isang palapag lang ang bahay na yung kwadrado. Bungalow type. 4 ang miyembro ng pamilya. Ang nanay ni Wilbert, ang kapatid na bunso, at silang mag-ama. Sa ibabang parte naman ng bahay nila ay naroroon nakatirik ang tahanan nitong si Apangkito. Walang asawa, walang anak. Sa makatuwid ay walang sariling pamilya. Maliban na lang sa mga kamag-anak sa lugar. Ang bahay nito ay maliit lang. Sumasapat lang talaga para sa iisang tao nun. Dagdag noon ni Apangkito, wala namang dapat ipag-alala si Tatay Jurel noon kasi nga hindi naman sila ang haharap sa aswang. Kung hindi ang albularyo, magiging bugaw lamang sila at lilituhin ang aswang sa lugar. 4 na araw daw mula sa mga sandaling yon, dun sila kikilos. Doon niya na din umano sasabihin kung ano ba ang dapat nilang dalhin. Matapos makapagsalita nitong si Apangkito, umalis na ang matanda. Itong si Wilbert, bagamat alam niyang albularyo itong si Apangkito, wala pa siyang idea sa kung anong kaya nitong gawin. Oo, at nakikita niya manggagamot pero ang tanong, bakit napakagaling nito sa larangang yon? Ano ang abilidad at saan galing ang pagiging albularyo nito? Doon niya palang kasi naisip ang lahat dahil itong si Apangkito lang naman ang may lakas ng loob na humarap sa mga aswang. May ibang albularyo doon sa lugar pero wala namang ginawa ang mga ito kung hindi ang magpayo lamang sa mga residente na mga pangontra pero hindi naman umano umuubra. Natanong niya sa kanyang tatay kung kaanak ba nilang matanda. Ang sabi naman ng Tatay Jurel, kamag-anak, pero napakalayong kamag-anak na nito. Hanggang sa umabot na sa punto na nagtanong na ang binata sa kung alam ba umano ng Tatay Jurel kung bakit naging isang albularyo ang matanda nun. Ayon sa kanyang ama, maagang naging albularyo si Apangkito. Binata pa lang, nagsisimula na itong manggamot. Ito din ay ayon umano sa yumaong lolo ni Wilbert noon. Namatay ang pamilya ni Apangkito nung panahon ng gera. Mag-isa na lamang daw itong si Apangkito. Tapos ay napadako sa lugar at nagtayo ng maliit na bahay. May lupain kasi umano ang angkan nito doon. At yun na nga ang kinatitirikan ng bahay nito. Hanggang sa isang araw, bigla umanong nabaliw itong si Apangkito. Yung tipong hindi na daw lumalabas ng bahay. Dahil may mga kung anong nakikitang nakakatakot. Ipinatingin yon sa isang albularyo. Hanggang sa napag-alaman na lapitin ng mga elemento ito. Hindi daw nagawang magamot yon ng isang albularyo. Hanggang sa dumating ang punto na nawala na lamang ito. Hindi nagpakita. At inisip na baka patay na. Baka nalaglag ito sa pangpang. Pero nung hanapin nila, wala talaga. Walang bakas ng labi kahit man lang anino. Isang taon ang nakalipas. Bigla na lamang umano itong lumitaw. Makisig ang pangangatawan. Tapos magaling na yon. Ang mga tao umano sa lugar, sobrang nagtaka. Natanong pa nga umano si Apangkito kung saan galing pero ayon dito, naroon lang naman daw siya sa lugar. Manghang-mangha umano sila
dahil ang tinukausap at talagang pulido. Yung tipong bawat salaysay ay mapagkakatiwalaan. Nabuksan tuloy ang usapan noon na baka kinuha ito ng mga engkanto at pinauwi matapos ng 1 taon. May mga dala pa daw itong piraso ng ginto. Yung maliliit na piraso na iisipin mo kung saan niya nakuha. Ang mas nakapagtataka pa dyan, nung may nagkasakit umano sa lugar at isinugod sa isang albularyo, bigla na lang umano itong lumitaw. Tapos ay pinayuhan ng albularyong yon sa mga gagawin na labis namang ikinagulat ng mga nakasaksi. Isipin niyo, di ba? Ang albularyo, pinayuhan ng isang binata. Nang sundin umano ng albularyo yon yung mga payo ni Apangkito. Gumaling ang pasyente. Ayon sa albularyo, 3 araw ang pakikipaglaban niya dahil nabati ang pasyente ng nilalang. Tikbalang lang naman umano ang nakabati dito na siyang imposibleng pagalingin umano. Pero dahil sa payo ni Apangkito, yun na nga, gumaling ito. Doon na nagsimulang dagsain si Apangkito ng mga magpapagamot. Maging ang mga albularyo, isinasangguni nila ang pasyente kay Apangkito. Partikular sa hindi nila napapagaling nun. At dito na binansagan si Apangkito na isang bantugang albularyo. Tay, hindi ba umamin si Apangkito kung saan siya galing nung nawala siya ng 1 taon? Yun nga anak Walang sinabing iba maliban na lang sa hindi naman daw siya nawawala. Naririto lang. Yung lolo mo nga na sobrang lapit nila sa isa't isa hindi sinabihan. Misteryoso yung taong yan. Marami ang naghihinala na hindi na ang totoong Apangkito ang bumalik. Isang sugo na umano yan. Hanggang sa nasanay na rin ang mga tao at nawala na yung paghihinalang yan. Basta, kung ano mga sinabi niya, tama yan. Hindi pa nagmimintis ang matandang yan. Basta, partikular lang sa usaping kakaiba ha. Napakabiyasaan yan. Umaga ng mga sandaling yon. Kasalukuyan noong patungo ang mag-ama sa kanilang palayan. Kung hindi niyo na itatanong, itong lugar ng Benguet lalo na sa Takadang, maliban sa napakagandang lugar, saksakan din ang yaman ito sa kultura at kasaysayan. May hahalin tulad ang lugar na ito sa Banawi Rice Terraces dahil hagdan-hagdan din ang palayan dito at makikita ang sipag at talino ng mga tao sa paglikha ng ganitong estruktura. Habang tumatakbo ang araw, itong si Wilbert, lumalakas pa umano lalo ang kuryosidad. Pinupuntahan niya itong matanda. Sinusubukan niyang maging kaibigan ito. Ang motibo niya ay alamin ang misteryo sa pagkatao niya, na siyang hanggang sa mga panahong yon ay nagpapabagabag pa rin umano sa isipan ng mga residente. Dati pa naman umanong mabait si Apangkito, pero hindi nga lang lumalapit dito si Wilbert dahil ang tahimik na tao. Yung tipong mag-aalangan kang lumapit. Pero ng mga sandaling yon, nakikipag-ugnayan na siya sa matanda. Marami siyang tinatanong at habang nangyayari yon ay may pinagkakaabalahan itong si Apangkito na lingid sa kanyang kaalaman. Umuukit umano yun ng kahoy, para bang isang imahe ng tao. Iba lang ang mukha. Marami nang natapos si Apangkito. Makikita ito sa dibisyon ng dingding at nasa iba't ibang hugis ito. May nakita pang tao si Wilbert nun at may 2 ulo. Tapos may isa pang, ang ulo umano ay may sa pagkahawig sa kalabaw. Pero yung nakakatawag pansin sa kanya, yung may ulo ng kabayo. Yun lang sa tingin ni Wilbert ang alam niya sa lahat ng mga inukit na yon. Tikba lang. Mga Apangkito, malalakas ba yung aswang? Tsaka ano po yung mga ginagawa nyo?
Iba kasi ang mga muka. Pasimpleng tanong ni Wilbert. Pero ang pinupunto niya talaga ng mga panahon na yon, hindi ang aswang, kung hindi ang mga gawa ng matanda nun. Malakas ang aswang para sa karaniwang tao. Huwag kang mag-alala. Ang sabi ko, ako lang naman ang haharap, diba? Kailangan ko lang talaga ng katuwang para masugpo ka agad at hindi na tumagal pa. Tapos ito, mga naiisip ko lang na mga nilalang. Kapag wala akong ginagawa ay ito ang pinagkakaabalahan ko. Mga iniisip po. Pwede po ba yun? Siguro nakita niyo na yung mga yan, no? Mga pangkito, totoo bang nawala ka daw ng 1 taon? Palapit na ng palapit noon si Wilbert. Sa nais niyang malaman. Ipinagdadasal niya daw noon na sana ay maghayag itong matandang ito sa kanya. Tumawad daw si Apangkito at ang sabi nito, hindi lang daw si Wilbert ang nagtanong ng ganon. Dagdag ng matanda, nakabibingi na umano ang paulit-ulit na tanong pero sinasagot niya naman ng paulit-ulit ito. Hindi kasi sila naniniwala na hindi talaga ako nawala. Nandito lang naman ako. Ang kukulit. Minsan pa nga'y nag-iimbestiga sa akin. Akala siguro hindi ko alam. Parang mga aswang. Dumadalaw sa gabi. Naririyan lang sa labas, umaaligid na parang mga baliw. Minsan binabato ko. Minsan pinaparinggan ko. Ito talagang mga tao. Kapag nakakita o nakasaksi ng parang isang milagro, mabilis pa sa kidlat at makapakalat ng balita. Sabagay, wala namang ibang inatupag kapag walang pinagkakaabalahan kung hindi ang pag-usapan ng kapitbahay, di ba? Hindi naman po sa nakikialam po. Gusto ko kasing malaman kung ano ba talaga yung nangyari. Nabaliw daw po kasi kayo. Tapos pagkabalik, bukod sa matipuno matino na daw kausap. Siyempre po magtataka talaga yung mga tao. Kung malalaman ko po yung patungkol dun, ipinapangako ko po na hindi ko ipagsasabi sa iba. Sa akin lang po. Sa tingin ko, itinatago niyo talaga yung pagkatao niyo . Napahagikik ng tawa itong si Apangkito. Pero pagkatapos umano nun, tinitigan ng mata sa mata si Wilbert. Yung tipong titig daw na hindi makitaan ng anumang emosyon. Alam mo, gusto kita. Gusto ko yung ugali mo. Siguro'y napakatapang mong tao. At siguro sa lahat ng nakausap ko, ikaw lang yung nagprangka sa akin nang walang paligoy-ligoy pa. Totoo na nabaliw ako. Nabaliw dahil hindi ko kinaya noon ang mga nagpapakita sa akin. Naulila sa magulang at galit ako sa mga pumatay sa kanila. Lagi kong sinasabi gaganti ako. Diyan mismo sa malaking batong nakabungad sa pangpang. Diyan ako sumisigaw noon. Dagdag pa ni Apangkito. Para umanong nabati niya mga lamang lupa noon. Nagalit sa kanya ito at nagpakita mga yon. Walang araw na pinalampas. Bawat lingon niya sa kung saan banda. Nakakakita umano siya ng mga nilalang. At ang mga yon, ito na daw ang mga inuukit niya. Hanggang sa inga, nabaliw siya. Bumigay ang kanyang diwa. Tapos ay nagising na lamang siya sa isang lugar na walang kabahay-bahay nun. Mas masahol pa umano sa gubat yon. Nagtatayugan ang mga puno na hindi niya mawari kung anong uri. Ni isang tao, wala talaga siyang nakita. Pero may naririnig siyang boses sa lugar at ito ang gumabay sa kanya sa mahabang panahon. Namuhay siya sa lugar na yon at ang kausap niya ay yung boses na hindi niya nakikita kung sino. Hindi niya rin alam kung tao ba ito o hindi. Hanggang sa dumating umano ang punto na sinabi noon na tapos na daw ang pagdadalamhati ni Apangkito. Tapos na ang galit, tapos na ang kalungkutan at pangungulila. Dahil dito ay pwede na daw umuwi si Apangkito. Sinadya daw siyang dalhin sa lugar na yon para maging panatag at magkaroon ng bagong buhay. Tinulungan umano siya para maging matatag
Nagpakita daw sa kanya ito. 10 ng mga nilalang na napakapapangit umano. Napakadami umano nila. Yung pinanggagalingan ng boses, galing sa isang tao na ubod ng tangkad. Mahaba ang buhok. Nagliliwanag daw ito. Nakasuot umano yun ng parang kumot na sobrang puti. Naiisip ni Apangkito na baka yun ang Panginoon. Pero sa kabila ng mga sinabi nitong pwede na siyang umuwi, ay pinili ni Apangkito na manatili pa sa lugar. Napamahal na kasi umano sa kanya ito. Kung kaya naman napaunlakan ng albularyo. Matapos noon ay nawala yung malaking tao. Pero naiwan naman umano doon ang sangkatutak na nilalang. Dito niya nalaman ang kapit ng kalikasan sa mga lamang lupa. Dito din siya nagkaroon ng abilidad na hindi makikita sa iba. Natutunan niya ang lahat ng yun mula sa boses na naririnig niya na para bang binigyan umano niya na katangian na hindi pangkaraniwan. Maging sa mga nilalang doon, may natutunang abilidad si Apangkito. Dahil halos lahat daw ng mga nilalang na yon nagsasalita. Iba nga lang daw ang lingwahe pero naiintindihan niya ang pagkumpas ng kamay nito. Ang ilan nga dito, naging kaibigan niya umano. Pero yun lamang yung mga galante. Dahil bawat uri ay may magkakaibang ugali umano. May ubod na ang papangit na ugali at yung tipong titig pa lang para ng kakain ng buhay. Lalo naman yung mga tikbalang na siyang pinakamasungit sa lahat ng nakilala niya. Hanggang sa noong natulog daw siya sa kanyang ginawang kubo sa loob ng gubat. Pagkagising niya, nasa tapat na siya ng bahay niya sa Takadang. Nakakabaliw umano isipin ng mga nangyari na tumagal pala siya ng 1 taon mahigit sa loob ng lugar na yon. Wala naman siyang maisagot sa mga tao dahil alam niya namang iisipin lamang siyang baliw. Kung kaya't tinaliwas niya ang lahat, inilihim niya ang mga naranasan niya. Nakiusap ito kay Wilbert na sana umano kung gaano niya pinakaiingatan ng lihim na yon. Ganon din ang pag-iingat ni Wilbert noon. Dahil itong binatang ito lamang ang nasabihan niya sa kanyang pagkatao. Hindi halos makapagsalita si Wilbert. Lumulutang ang kanyang diwa sa kawalan sa sobrang pagkamangha sa kanyang natuklasan. Oo, at pinaghihinalaan ng iba na engkanto ang kubuhat ay binalik. May pagkakalapit ang dahilan pero sa loob-loob nito, may mas mahiwaga pa doon. Isipin yung nakakausap niya mga nilalang. Tapos yung bumubulong lagi kung hindi siya nagkakamali. Yung matangkad na taong nakaputi. At kung hindi din siya nagkakamali, ang lugar kung saan napapadpad itong si Apangkito. Paraiso. Mula ng pag-uusap na yon, ay tila ba bukas na si Apangkito dito kay Wilbert. Naibahagi pa nga ng matanda sa kung ano talaga ang gagawin niya sa aswang. Huhulihin niya lang naman ito gamit nilang dalawa ni Wilbert at ang kanyang tatay. Magaling umano sa linlang ang mga aswang at kung gaano ito kalupit sa linlang, sasabayan niya rin ang paglilinlang. Ihanda lamang umano ni Wilbert ang kanyang sarili. Baka yung tapang na nakita ng matanda sa kanya sa mga puntong yon, bigla mawala. Pagdating ng nakaakdang araw, nagudyat na si Apangkito na kikilos na sila. Umaga daw yon at ang sabi ng matanda, kung hindi niya ito mapupuksa sa araw, ay tutugisin pa din sa gabi kahit pa nasa kasagsagan ng kalakasan ng mga ito. Yung pangyayaring yun mga kagiliw, maraming nakasaksi. Alam na mga malalapit na kapitbahay doon ang gagawin nila. May mga nagtatapang-tapangan pang gustong sumama pero tinanggihan na ito ng matanda. Sapat na umano ang 3. Gawa ng kapag mas marami pa doon,
mahihirapan na silang hulihin ang mga aswang. Maaari kasing kumalat ang salita sa lugar, kaya limitado ang dadaling tao. May nagtanong pa sa kung saan sila pupunta pero kaduda-duda ang tanong na para bang susunod ang mga ito. Hindi to koy, basta malayo at hindi pa ako sigurado kung doon ba nakatira. Kung sino mang nagtatangka dito na sumunod ha, wag niyong gagawin yon. Huwag nating pahirapan yung sarili natin at palalain ang sitwasyon. Umalis na sila matapos ng pag-uusap. Lumayo ng lumayo dahil nga nakamatsyag pa ang ilang mga residente. Hanggang sa napadako sila noon sa masukal. Saka pa lamang sila lumihis ng daan. May dala silang tali noon. Kahit papano, kapag may mahihirap na daan ay hindi sila mahirapan. Pababa sila ng lugar pero sa may bandang likuran nito ng bundok na yon, na kung saan naman napakalalim ng bangin dito. At may talon daw noon na kapag natapat ka sa tubig ay sobrang sakit umano sa katawan. Matayog kasi ang pinagmula ng tubig doon. Hindi nagsasalita si Apangkito. Nakasunod lang ang mag-ama sa kanya. Pahirapan man ang daan pero nakakayanan naman nilang tahakin yon. Hanggang sa makarating na sila sa tila ba kulob na lugar. Nakakatakot tumaliyon ayon kay Wilbert. Paano ba naman kasi? May kakaibang tinig doon na noon pa lamang niya narinig. Yung tipong parang malaking pusa na lumalandi. Ganun na ganun umano. Nagsalita umano itong si Apangkito. Ayon dito, tiyanak umano ang naririnig nila. Isang uri ito ng impakto na sobrang galing magpanggap. Napakadelikado umano nun. Dagdag ng matanda, bukod sa tiyanak na yon, ramdam niyang may aswang na anumang sandali umano maging alerto. Dahil kapag naghudyat na si Apangkito, yun na umano yun. Nagtanong naman si Tatay Jorel noon kung sa tingin ba umano ni Apangkito, ilan ang aswang doon sa lugar. Ay naman sa matanda, hindi niya matansya. Presensya lamang kasi umano ang nararamdaman niya ng mga panahon na yon. Sumunod kayo sa akin. Dito tayo banda sa ibaba pa. Parang dito na yung pugad ng mga hayop at mapanalasang aswang na yan eh. Naglakad ng mabilis itong si Apangkito. Iisipin mong hindi umano matanda yon. Napakabilis maglakad, tapos hindi pa napapagod, samantalang silang dalawa nung mag-ama. Hapong-hapo na at hinahabol ang hininga. Ang lugar na ito ay parang hindi daw nasisikatan ng araw. Sobrang kapal ng gubat doon. Yung tipong parang hapon na, kahit tirik ang araw noon. Tsaka malamig daw sa pakiramdam. Partida, nasa ibaba ito banda pero nabalot ng ulap. Bali hamog na humahalik na sa lupa. Ilang saglit tumano nun. Nakakita si Wilbert ng 3 tao na nagkukumpulan sa gilid ng malaking bato. Nang makita sila nito, nagpulasan umano ang mga yon. Habang nangyayari umano nito, si Apangkito umano noon ay nagsabi na yun na yung mga aswang. Umabante ng lakad si Apangkito. Sumunod naman kaagad ang mag-ama. Hanggang sa doon ay nasilayan nila ang labi ng isang tao. Lasog-lasog umano ang katawan nun. Ayon kay Apangkito, kinain yun ng aswang. Dagdag pa nito, dito nakatira ang mga nilalang. Sunugin na lamang daw nila ang labi dahil hindi na talaga maitsura ito at may ilang parte na inuud na. Sabi ko na nga ba,
Busaw yung aswang eh. Wala namang ibang aswang na sobrang mapanalasa kung hindi ang uri lang nila. Dito ang tirahan nila. Mapaaraw mo ng gabi. Delikado yung mga aswang na yan. Wika ni Apangkito nun. Sinunog na nilang labi. Doon, sinabi na ni Apangkito ang gagawin nila. Isa daw sa kanila ay gagawing pain. Huwag daw mag-alala dahil walang mangyayari. Bagamat pain ay hindi naman makakalapit ang mga aswang dahil nga may gagawin naman na siya sa lugar. Hindi naman nag-alangan noon si Tatay Jorel na akuin ang pagiging pain noon. Nabahala pa si Wilbert gawa ng hindi pa niya napagtatanto kung ano ba talaga ang gagawin ng matanda. Pero nang muling magsalita ito, doon na siya naging panatag. Mas maganda sa gabi dahil mas agresibo sila talagang lalapit. Hindi katulad na may araw. Mailap pa sa usay ang mga yan. Sa ngayon wala silang alam sa kung anong kaya kong gawin. Karaniwan lang ang tingin nila sa akin kahit pa ang mga hayop na aswang na yan ay may mga tangan. Wala kang ibang gagawin, Jorel, kung hindi ang mag-antay lang sa isang banda. Huwag ka lang mataranta. Ikaw naman, Wilbert, ang bugaw. Ikaw ang hamon sa mga ito para uminit ang ulo. Kapag napansin mong may paparating, tumakbo ka lang patungo sa akin gawa ng hindi ka na nila makikita. Magtiwala ka lang. Alam ko ang kakayanan ko at hindi lang ako nag-iisa dito. Anong ibig niyo pong sabihin? Hindi mo sila makikita iyo sa gabi. Nagkukubli sila sa abilidad nilang magaling magtago. Kapag lumapit ka naman sa akin, mawawala ka sa paningin nila na para lang nagtatago-taguan kayong dalawa. Dahil ito sa mga kaibigan ko. Huwag ka nang magtaka dahil alam mo na kung sino mga binabanggit ko. Mabilis pumasok sa isip noon ni Wilbert ang mga nasabing nilalang ni Apangkito. Hindi naman siya nag-alangan pang sumang-ayon noon. Naalala niyang sinabi ng tatay niya. Lahat ng mga sinasabi ng matanda. Wala pang sablay. Sumabat naman si Tatay Jorel noon na kung magiging bugaw daw si Wilbert at hahamunin ng aswang, paano naman ito pupunta sa kanya? Ay naman kay Apangkito, linlang lamang si Tatay Jorel. Sa kanya umano tutungo ang mga ito at doon mismo sa harap nito magpapakita ang mga nilalang. Doon kasi nakalagay ang pangbasag niya sa pagkukubli ng mga busaw at pagpapahina umano ng katangian ng mga yon. Kung isipin mo namang makakalapit at sasaktan ka eh. Gaya ng sinabi ko, walang mangyayari sa inyo. Basta wag lang matatakot ha. Ay nangat inantay nila gumabi nun. Ayon kay Wilbert, kinakabahan daw siya nun. Matapang lamang siya sa una pero habang padilim ng padilim, nang lalambot na mga tuhod niya. Nagsiga itong si Apangkito. Ilang distansya sa may espasyo kung saan doon pupunta si Tatay Jorel. Maliit na siga lamang yan at ayon sa matanda. Hindi takot sa usok ng apoy ang mga aswang, kundi sa mismong apoy. Kaya ilalayo niya ng konti sa kung saan doon magiging pain itong si Tatay Jorel. Sinadya niyang lagyan ng siga para makita nila sa oras na lumitaw na mga aswang. Nung nagmungkahi na ang matanda na humanda na sila, doon na pumunta itong si Tatay Jorel sa paglalagyan niya. Habang si Wilbert naman, para umanong hihiwalayan ng kaluluwa sa takot gawa ng doon siya sa may masukal pumwesto. Nagmumura pa umano. Naiisip na dapat pala siya na lang ang naging pamain nun. Mas nakakatakot pa pala ang bugaw kaysa sa pamain. Ang sinabi sa kanya ni Apangkito, sisigaw lamang daw ng sisigaw kasabay ng pagkiskis sa itak na dala nito. Kapag may paparating na, alam na ni Wilbert ang gagawin. Gaya ng sinabi ng matanda, sa kanya ito tatakbo. Malapit lang daw si Apangkito doon sa may siga.
Ito yung namamagitan mula sa kinaroroonan ni Tatay Jurel at ng albularyo. Nagsimula na daw noong magsisisigaw si Wilbert. Kasabay naman noon ay tila ba lumalakas din ang kakaibang tinig noon na tila galing sa isang malaking pusa. Hanggang sa maya-maya pa, may nakita siyang gumagalaw. Maliit lang naman yon pero posturang batang kakapanganak lang. Hanggang sa nakita niya ang mga mata nito na kumikinang na para talagang pusa. Umatras si Wilbert. Tinatawag niya si Apangkito. Ang sabi niya ay naroroon umano ang tiyanak at baka may kung anong gagawin sa kanya. Huwag mong pansinin yan. Hanggang takot lang yan at hindi yan lalapit. Magtiwala ka sa akin. Binato yun ni Wilbert. Pero hindi daw umaalis. Hanggang sa naubos na siguro ang takot niya noon at napalitan ng tapang. Sinubukan niyang tumakbo na mabilis patungo dito. Tapos inambahan ng pagtaga ng itak. Pero nawala umano yun bigla. Nawala yung atensyon niya sa mga aswang. Naroon na ito sa tiyanak na yon. Pinakiramdaman niya pa kung saan ito nagtungo. Hanggang sa nakarinig na siya noong na mga kagaskas kasabay ng pag-alinsangan umano ng lugar. Ang buong akala niya, sa tiyanak galing yon. Pero nang mapansin niyang marami ito, doon na siya tumakbo patungo kay Apangkito. Nagsisisigaw pa daw siya noon. Kasi masyado na siyang napakalayo sa lugar kung saan dito niya hinamon ng mga aswang. Basta sa naaalala niya, humingi siya ng saklolo kay Apangkito. Pero hindi daw ito kumikibo nun. Nung nakalapit na siya sa matanda, pinitik daw ang kanyang tenga at, "Ang tigas kasi ng ulo mo. Sabing walang mangyayari sa'yo eh. Nataranta ka dun. Kilala ko yung mga nilalang, kaya alam ko mga ugali nila. Tapos ano, pinatulan mo pa. Paano kung nagalit yun sa'yo, edi doble ang problema? Huwag kang mag-iingay. Nariyan na sila malapit sa tatay mo." Inangat daw noon ni Wilbert ang kanyang ulo. Sinipat ang kinaroroonan ng Tatay Jurel. Na sa mga sandaling yun naman, makikita din itong hindi na napapalagay. Yung tipong nakahanda ng tumakbo. Hanggang sa ganun na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata. Nang may makita siyang paisa-isang lumilitaw na ubod na kapapangit na tao. Nakahubad-hubad lamang yon. Ang hahaba ng buhok na parabang taong grasa. 4 daw yun lahat. Samantalang ang nakita niya kanina na parang sibilyan. 3 lang. Bumulong sa kanya itong si Apangkito. Sa oras daw na kumilos ng matanda, mag-antay lang daw doon ito. Wag na wag lalabas dahil posibleng may iba pang nakamasid lang. Baka marami pang busaw at sunggaban ng patraidor si Wilbert. Tumangulang si Wilbert. Maya-maya lang, napapansin niyang habang lumalapit yung mga aswang sa kanyang ama, parang nasasaktan ng mga ito. Dumadaing. Yung isa pa nga, bigla na lang naglulupasay sa lupa na parabang pinutakti ng langgam. Hanggang sa biglang tumayo at nagtungo na doon si Apangkito. At sa maniwala man kayo o sa hindi, isa-isang pinagtatataga ng albularyo sa ulo ang mga nilalang na yon. Hindi umano nakakagalaw at nakakapalag ang mga ito. Hanggang sa lahat ay bagsak na sa lupa na animoy mga patay na. Nang magsalita si Apangkito na yun lang umano ang mga aswang, doon na lumitaw itong si Wilbert. Lumapit siya sa mga nilalang. Nagulat siya gawa ng ang papangit umano ng mga ito. Pero nasaan yung tao na daw yun nang malapitan niya? Napapailing na lamang ang binata noon at napapatitig kay Apangkito. Manghang-mangha ito sa matanda.
Mantakin nyo, 4 yan. Mga aswang pa. Pero ganun lang niya kasimpleng napuksa yun. Yung isa, kamuntikan pang umanong humiwalay ang ulo sa katawan. Yung iba naman ay may tama ng itak sa noo at talagang maluluba yun. Walang ano-ano namang ginuyod ang mga yun nila Tatay Jorel papunta sa may siga. Sinilaban. Hanggang sa matupok umano mga ito at naging abo na lamang. Doon na sila nagpalipas ng umaga. Siniguro daw kasi noon ay apangkito na yun lang talaga mga aswang. Sa kabutihang palad, yun lang. Wala nang iba. Ayon sa matanda, baka taga-ibang lugar ito at napalayas ng isang magaling na albularyo. Kaya nakarating sa kanila. Dahil alam niya daw sa sarili na wala talagang aswang sa lugar na yon. Naging matagumpay ang lahat. Nakauwi sila noon. Mas lalo pang namangha si Wilbert nang sabihin ni Apangkito sa mga residente na iisa lang umanong aswang. Napatay na ito at huwag nang matakot dahil ligtas ng lugar. Huwag lamang umanong ipagkalat ang balitang may aswang dahil magiging katatakutan ng kanilang lugar noon. Nagtanong siya sa matanda kung bakit nagsinungaling ito. Ay naman sa albularyo, kahit papano iniingatan niya umano ang reputasyon ng lugar. Kaya nga sinabi niyang huwag ipagkalat. Pero hindi may iwasan ito dahil nga iba-ibang pananaw ng nakatira sa kanila. Darating ang panahon na magiging tampulan ng usapan ng pangyayari na magdudulot ng pagkaasiwa ng mga dadayo. Kaya para iwas mas malala ang sitwasyon, iisa lang na aswang ang sinabi niya. Naguguluhan si Wilbert pero hindi na siya nagbigay opinyon. Naisip niya na lang na baka hindi din mayabang na albularyo itong si Apangkito. Kaya nagkaganon. Makalipas ang ilang buwan, itong si Wilbert ay inalok ng matanda para maging tagasunod niya. Nung una, pumayag si Wilbert. Pero noong nagpakita sa kanya ang sangkatutak na nilalang, kamuntikan pa umano siyang lumayas sa lugar. Mantakin niyo ba namang mas pangit pa daw yun sa aswang at talagang mas nakakapangilabot. Pumanaw na lamang umano si Apangkito noon. Naroroon lamang ito sa sariling bahay. Nakahiga sa may katre na parang natulog lang. Maraming ang nangihinayang kung bakit wala man lamang napasahan ito sa abilidad. Pero base kay Wilbert, dapat ay hindi daw panghinayangan dahil hindi basta-basta ang magiging subok nun. Namumukod tangi lang talaga kasi nun ang bantog na albularyo sa lugar ng Benguet.